Paglaban ng kalayaan. Ang kalayaan ng mga magasaka. Siguro nainis na itong kalabaw. Kasi yung buntot niya, hawak-hawak ko eh. Sa ating lahat, sa mga viewers ng Bless the Farmers channel. Okay. Nandito kami ngayon sa Mondragon, sa Barangay Palanas. At dito kami ngayon sa sa Pasakay or Palayan. Hindi kami magtatanim ng palay ngayon, pero meron akong bibisitahin na kapatiran na merong putakal. Ayan, against the light yung camera natin. Yung putakal, yun yung lalaking baboy, sa Tagalog barako, na kumakasta sa mga inahin na baboy. So kailangan natin ng barako na baboy sa ating farm dun sa Hacienda Sierca para sa ating mga alagang baboy. Kaya si Kuya Arman Sidilio, isang kapatid sa pananampalataya andito sa Bugko, ay merong barako na baboy, kaya bibisitahin natin. Okay nga ka. Ano si Kuya Arman? Ano po? Itong area na to sa Mondragon, yan, malawak na pala yan. Lagi ko itong diadaanan kasi yung road going to Silvino Lobos dito sa highway, pero first time ko na makapunta mismo dito sa sa mga palayan. Morning. Kayo na pa? Oo, may yung pag mag-chat ka, papunta ng Paris. Di ba tayo? Di ba tayo? Dapat nga mas makagat pa kayo. Marami yung pato. Oo. Gano'ng kalawag yan? 75. Bali 75. 75. Ano ba yung sa pang ilang... Paano pala dyan? Sistema ng hatian? Pag magtanim ka, ano ba, mag-harvest na, paano yung hatian? Hatian ng may-ari tsaka sa akin. Oo. Kalahati sa akin. 50-50. 50-50. Pero yung mga gahi, sa kanila? Kukunin muna, Sa may-ari? Halimbawa, ito ngayon, 8 yung kukunin ko. Tapos 50-50 na kami. So yung expected nyo na harvest dito, halimbawa maganda yung tanim nyo, mga ilang sako ng palay? Pag mga ganyan, sa estimate ko lang naman 60 kada hektarya eh. So kung 4 hectares, 240. 240. Dami na rin, Okay na rin.
Kailangan... Hindi kaya ng 3 wheels papunta rin sa taas. pero may mga naman. Nakadiretso din ng mga 3 wheels. 3 wheels? Oo, May karga. may karga. Tractor na to. Tinertal na to. Tinertel na. Ah, Ano yung purpose ng turtle? para ano yung mga ano. Mga ano? Ito mga ano niya? Ito to? Oh, Matanggal. Ma-okay yung ano. Talagang So kailangan ganito itsura okay niya. yun, oh. Dapat ganito yun. Okay. Yung iba hindi ganyan. Hmm. Kahit tingnan natin doon yung mga tanim doon. Iba. Iba. Sa Silvino kasi, ano naman doon, upland rice eh. Ah, Hindi katulad dito na ano, no? May patubig. Taksi ah. Mahigit 10 na. Pero every month, hindi ka naman nawawalan ng customer. Mga average mo every month. Yung ngayon na may pandemic, Every month. Oh, wala na rin. Tapos magkano ano nun? Kada kasta minsan isang big, yung bayad. Kasi Oo. pag pera naman, 1,000. 1,000. So ibig sabihin every month, pinakamababa na 25 Pinakamababa. na inahin. Ah. Ngayong pandemic pinakamataas mo na ano, na Sa 60, 50 ganyan. malaki pala kitaan doon sa ano, pagpapasakaan. Sa Dadami yung baboy mo, tapos kung ayaw naman ng piik yung ibabayad, pera. 1,000 kada kasta. basta. Pero, halimbawa, magpakasta ngayon, sure ba yan na mabubuntis yung baboy? O obserbahan Depende muna? lang obserbahan. Pag hindi siya mabuntis, babalik Ulit. ulit-ulit. Halimbawa kung yung nagbayad ka, Mm. tapos hindi nagbuntis,
babalikan ko ulit. Babalikan mo ulit. Kahit 3 beses na hindi magano. Basta mabuntis. Hanggang mabuntis. So, hopefully dun sa farm, yung mga baboy natin. 10 yung Kuya Arman. 10 ina malaki na eh. Wala pa naman kasi tayong available ngayon na artificial insemination, yung ini-inject lang. Pero yung mga baboy kasi prepared na sila para sa pagbubuntis. Malaki na eh. Malaki na yung baboy. Maganda makabisita ka doon para makita mo rin yung kalagayan doon sa sa Silvina Lobos. So, abangan natin na mabisita yung mga barako ni Kuya Arman doon. Busy lang ngayon sila dahil nandito sila sa Palayan, nagtatrabaho sila. Apak lang muna sila. So, peto na peto. Peto na ka. Nakakatawa yung nangyari ngayong araw na to. Pumunta kami dito sa area ng mga alas 7 ng umaga kasi i-meet ko lang si Kuya Arman regarding dun sa kailangan nga natin na barako o butakal na baboy para sa ating mga baboy dun sa farm. Pero naabutan ko sila na dito sa Palayan, nagtatrabaho. Kaya nakisingit na rin tayo dito. At nakatawa lang, we will be back at magkaroon tayo siguro ng formal interview kay Kuya Arman regarding sa buhay ng isang farmer o mga nag-aalaga ng mga hayop, dahil nakatawa yung kanyang buhay. So dito sa pagpapalay, pagkatanim ng palay, malaki ng kinikita. Kaya ay anak ni Kuya Arman. At may mga alaga siyang baboy. Yung mga barako. Tapos may mga kalabaw din siya na inaalagaan, pinapalagaan sa kanya. Tapos may mga baka din. So yung simpleng buhay dito sa probinsya, yun yung buhay ni Kuya Arman. Pero maganda yung trabaho niya dahil pag mag-harvest sila dito, mayroon na silang pangkonsumo. Pag maganda yung pwedeng whole year meron ka ng supply ng bigas. Tapos doon naman sa mga barako niya, laki ng kinikita pala niya kasi every time na magpapakasta, 1,000 pesos ang ibabayad mo or biik pag nanganak na yung baboy. So ngayong pandemic, pinakamababa daw is 25 na customer. So biruin mo a month 25, malaki na rin yun. Kaya nakatawa. Nawa pagpalain pa yung mga farmers natin dito, mga kababayan sa Northern Samar. Simple ang buhay pero masaya.